Magandang hapon, ngayon ay January 3, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Tatlong weather systems pa rin yung umiiral at nagdudulot ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang shear line ay nakakaapekto pa rin dito sa may eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Ngayong gabi, patuloy pa rin po ito magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol region maliban na lamang sa Camarines Norte, maging dito din sa area ng Western Visayas at Romblon at dito sa bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar at Biliran. Samantala, ang amihan naman ay nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Magiging maulap pa rin po yung kalangitan. May mga pagulan pa rin tayong mararanasan sa buong bahagi ng Cagayan Valley, maging dito din sa Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, maging dito sa area ng Marinduque at ng Oriental Mindoro. And bukod po dito din sa bahagi ng Metro Manila, rest of Central Luzon at Ilocos Region ay posible din po yung mga light rains na dulot ng amihan. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, mostly dito sa area ng Mindanao, maging sa Palawan at nalalabing bahagi pa ng Visayas, magiging maulap din po yung ating kalangitan, mataas din yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot naman ng easterlies. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon po meron tayong monitor ng mga cloud clusters dito sa may kanluran ng ating bansa sa labas ng ating area of responsibility. But for now, ay wala pa po tayong namamataan na LPA or bagyo na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng panahon bukas, araw ng linggo, patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang shear line dito sa malaking bahagi ng Bicol region, maging dito din sa area ng Romblon. Samantala, ang amihan naman ay nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. May mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dito pa din sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging sa Aurora, Quezon, dito sa area din ng Oriental Mindoro at sa bahagi din po ng Marinduque. While dito naman sa Metro Manila, maging sa malaking bahagi din or nalalabing bahagi ng Central Luzon at dito din sa bahagi ng Ilocos Region, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Less na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin kumpara ng mga nakarang araw, but possible pa rin yung mga isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 22 to 30 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa buong bahagi ng Visayas or partikular na dito pa din sa area ng Northern Samar, Eastern Samar at Biliran, maging dito din sa area ng Western Visayas, may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan na dulot ng shear line. Posible po paminsan hanggang sa mga malalakas yung mga pag-ulan na ito, kaya naman muli, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad pa din ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa area ng Palawan, maging sa nalalabing bahagi ng Visayas at dito din sa area ng Caraga at Davao Region, mataas din po yung possibility pa din ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot naman ng easterlies. At sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan na dala pa rin ng easterlies. So muli, pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. At sa kasalukuyan po, dahil sa amihan or malakas pa rin po yung amihan, ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Cagayan kasama na yung Babuyan Islands, sa Ilocos Norte, sa ilang dagat baybayin ng Ilocos Sur, maging dito din sa Isabela, Aurora, sa northern and eastern coast ng Polillo Island, sa bahagi ng Camarines Norte, sa northern coast ng Camarines Sur, sa northern and eastern coast ng Catanduanes, sa eastern coast ng Albay at Sorsogon, sa northern and eastern coast ng Northern Samar, maging sa eastern coast ng Eastern Samar, kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days patuloy pa rin pong iiral ang amihan,
easterlies at ang shear line. So expect po natin from Monday to Wednesday, kahit po bahagyang hihina yung amihan, nakakaapekto pa rin po ito sa malaking bahagi ng Luzon. Dito sa Metro Manila at sa Baguio City, patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan from Monday to Wednesday. Though mababa po yung tsansa, posible pa din yung mga light rains na dala ng amihan. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius at sa Baguio naman ay 14 to 23 degrees Celsius. Samantala, sa area naman ng Legazpi City maging sa malaking bahagi ng Bicol Region, patuloy po na makakaranas ng maulan na panahon na dulot ng shear line. Posible pa minsan hanggang sa malalakas pa rin po yung mga pag-ulan, kaya muli pag-iingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu at Iloilo City, patuloy pa din po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan or less na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin, but may mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin na mararanasan na dulot ng easterly. Samantala sa area naman ng Tacloban City, by Monday, mataas pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan na dulot ng easterlies, ngunit by Tuesday and Wednesday, mababawasan na po yung mga pag-ulan nito, maliban na lamang sa mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo City ay 25 to 31 at sa Tacloban City naman ay 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Davao, hanggang sa Monday, patuloy pa rin pong maulan yung panahon na ating mararanasan. Dala pa rin ito ng easterlies. Ngunit by Tuesday and Wednesday, mababawasan na po yung mga pag-ulan nito, but possible pa rin pagsapit ng hapon at gabi ay meron pa rin tayo ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagulog. Samantala dito din sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City, from Monday to Wednesday, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Pagsapit din po ng hapon at gabi, nandun yung mga possibility ng mga isolated rain showers or thunderstorms na dulot pa rin ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 24 to 31, samantala sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 5:39 p.m. at ang sunrise naman bukas ay 6:22 a.m. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dwst.gov.ph. At para naman po dun sa mga thunderstorm advisories or mga heavy rainfall warnings na pinapalabas ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website, panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.